lalo pang umiinit ang kontrobersya sa likod ng pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung matapos sumang-ayon sina dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque at dating Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles sa rekomendasyon ng Senado na kasuhan din sa ombudsman ng ilang matatas na opisyal ng gobyerno. Pero giit ng dalawang abogado, dapat ding mapanagot si Pangulong Marcos Jr., si Prince Tripoli sa balita. Sa isinagawang investigasyon ng komite ni Senadora Amy Marcos, lumalabas na sangkot ang 5 matataas na opisyal ng gobyerno sa pagkakaaresto at pagdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Atty. Roque, malinaw na may pananagutan ang mga opisyal na tinukoy ng Senado. Kabilang sa mga pinakakasuhan sina DOJ Secretary Jesus Boying Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III at Special Envoy for Transnational Crimes Marcos Lacanilao. Malinaw po sa akin na non-bailable crime din yung naging pananagutan nito mga 5 tao na nasabi ng Senado, no, na arbitrary detention, pero ang aking disagreement dyan dapat kasama ang presidente. Dagdag ng dating kalihim, hindi dapat limitado sa kanila ang pananagutan. Mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nagpahiwatig sa publiko na nakipagtulungan sila sa ICC kahit pa lumitaw sa investigasyon na walang formal na kahilingan mula sa korte at kusang isinuko ng mga opisyal si Duterte. Kasi ang presidente naman mismo nagsabi na wala ta kaming choice, kinakailangan makipagtulungan, no? Gayong ang lumalabas naman sa investigasyon, wala namang request para makipagtulungan ng ICC at voluntary nilang sinurrender talaga ang pagkatao ni dating Presidente Duterte. Pwede namang ipagpaliban yung paghain ng kaso laban sa kanya matapos sa kanyang termino. Pero pwede na siyang maimbestigahan ngayon pa lamang. Dahil ang sabi ng batas, immunity lang siya from criminal liability. So dapat imbestigahin na rin ng ombudsman. Samantala, binigyang diin ni Atty. Trixie Cruz Angeles na imposibleng naisagawa ang buong operasyon na walang pahintulot o kaalaman ni Pangulong Marcos Jr. Lalo pat lumitaw din sa investigasyon ng Senado na tapos na ang buong proseso at naipadala na si dating Pangulong Duterte sa ibang bansa bago pa man ito nalaman ng publiko. Makakagawa ba sila ng ganitong klaseng operasyon nang hindi nalalaman ng Pangulo at matapos na malaman ng Pangulo dahil nagawa na nga lahat na ipadala na abroad ang dating Pangulo, sumang-ayon ang Pangulo dito. So it goes all the way to the top and it already goes without saying kasama siya. Binigyang din niya na walang anumang batayan si Secretary Remulla para magtago sa likod ng executive privilege, lalo na kung ang layunin ay umiwas sa pananagutan at investigasyon. Sa ngayon, nakatutok ang publiko at mga tagamasid sa magiging formal na hakbang ng ombudsman kaugnay sa rekomendasyon ng Senado.